Good vibes! Aminin man natin o hindi, mahal natin ang ating mga alagang pusa. Kahit na may pagkasuplado sila at minsan matitigas ang ulo. Bilang kanilang mga tagapag-alaga, gusto nating magkaroon sila ng disiplina. Pero ang tanong, tama ba ang paraan mo ng pagdidisiplina sa kanila? Ang pagdidisiplina sa isang pusa ay isang trial and error. May partikular kasi na mga paraan na gumagana sa isang pusa pero hindi naman gumagana sa isa pang pusa. Pwedeng positive ang reaksyon ng isang pusa sa isang estilo ng pagdidisiplina at pwede ding negatibo ang maging reaksyon niya dito at mas lalo pang lumala ang kanyang bad behavior. Isa pa, may mga paraan na hindi mo talaga dapat subukan sa pagdidisiplina sa kanila. Kaya narito ang mga do's and don'ts sa pagdidisiplina sa isang pusa. Unahin natin ang mga dapat gawin sa pagdidisiplina sa kanila. Do reinforce good behaviors. Hindi natututo ang mga pusa mula sa parusa, kundi mula sa pagpuri mo sa kanila at sa pamamagitan ng mga healthy treats. Nalalaman nila na maganda ang ginagawa nila. Kaya siguraduhin mong bibigyan mo siya ng reward kapag nakagawa siya ng good behavior. Do stop immediately during bad behavior. Ang pagdidisiplina sa pusa ay kailangang active. Sa totoo lang, ang isa sa mga pinaka-epektibong paraan para matigil nila ang kanilang bad behavior ay huwag silang pansinin o huwag bigyan ng atensyon. Sa pamamagitan nito, malalaman ng iyong pusa na hindi maganda ang ginagawa niya dahil hindi mo na siya pinapansin. Do consider your cat's health. Kung ang iyong pusa ay umiihi o dumudumi maliban sa kanyang litter box, mainam kung gumawa ka na ng appointment sa inyong veterinarian. Pagdating sa mga kuting, maaaring matagalan silang aralin ang gumamit ng litter box, so understandable ito. Pero kung ang iyong pusa ay medyo matanda na at kung saan-saan pa rin siya umiihi at dumudumi, lalo na sa iyong bahay, mainam talaga kung tanungin mo na ang inyong veterinaryo. Ang ganitong pagbabago sa kanilang behavior ay maaaring may kinalaman sa pagbabago sa kanilang kalusugan. Hindi mo naman siguro gugustuhin na parusahan ng iyong pusa na may sakit. Kung ang kanilang behavior ay may kinalaman sa kanilang kalusugan, pwede ka nilang bigyan ng mga options para matulungan ng iyong pusa. Ngunit kung ito naman ay behavioral problem, pwede ka nilang bigyan ng mga dagdag na tips sa pagkokorek sa kanilang ugali base sa kanilang mga past interactions sa iyong pusa. Ang pinaka-importanting tip na dapat tandaan ng lahat ng mga cat owners sa pagdidisiplina sa kanilang mga pusa ay ang makipag-interact, spend time, engage with them, at purihin at bigyan ng reward sa mga good behavior nila. Don't compare your cat to your dog. Kung mayroon kang alagang aso at na-train mo na din ito, huwag mong isipin na ang pagdidisiplina sa iyong pusa ay kagaya lang din ng sa aso. Nasabi ko na sa mga nakaraang video na ang pusa at aso ay may napakalaking pagkakaiba. Hindi sila natututo sa parehong paraan. Don't physically discipline your cat. Ang pagtitrain sa isang hayop ay napaka-frustrating. Pero hindi ibig sabihin nito ay dapat mo na siyang saktan physically. Lalo sa mga pusa, ang pananakit sa kanya ay pwedeng maging isang dahilan ng paglayo ng loob niya sa'yo. Isa pa, maaaring mas lumala pa ang sitwasyon at ang kanyang bad behavior dahil dito. Don't yell to make a point. Sigurado ang pagsigaw sa iyong pusa ay hindi makakatulong. Cats and humans don't speak the same language, kaya huwag mo nang isipin na maiintindihan ka niya kapag sinigawan mo siya.
Although malalaman ng pusa na may kakaiba dahil sa pagtaas at pagbabago ng tono ng iyong boses, pero mas lalo lang siyang matatakot at ito ay makakatawag pansin sa kanyang mga bad behavior. Nagdudulot din ito ng stress at anxiety sa kanila na mas lalong makakadagdag sa kanilang negative behavior. Don't allow play that isn't okay. Ang kalmot at kagat ng pusa ay masakit. Kahit laro lang sa kanila ito, hindi pa rin ito masaya para sa atin. Kaya sa tuwing mangyayari ito, aksyonan mo ito agad. Patigilin mo siya agad sa kanyang pangangalmot at pangangagat. Ipaintindi mo sa kanya na ang ganitong ugali ay hindi maganda, lalo kapag siya ay nakikipaglaro sa mga bata. Don't use a spray bottle. Ang paggamit ng spray bottle bilang paraan ng pagdidisiplina sa kanila ay hindi ini-encourage. Naipaliwanag ko na din ito sa mga nakaraan kong videos. Malaya kayong mag-browse sa ating channel sa video section or sa ating playlist section regarding dito. Once na malaman at maintindihan ng iyong pusa kung aling behavior ang dapat at tama, mas mapapadali ang lahat para sa iyo at sa kanya. After all, cats are very smart. Nino.